Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. UNTV News and Rescue nagbigay ng assistance sa mga naaksidente at mga biktima ng paputok sa pagpasok ng 2016. Isang patay, halos 500 pamilya nawala ng tahanan sa sunog sa Tondo, Maynila. Piccolo nangunguna pa ring dahilan ng firecracker-related injuries. Department of Health umaasang makapapasa sa taong 2017 ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng anumang uri ng paputok. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Enero taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gayon din sa ating live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na nasagasaan ng isang bus sa EDSA. Ito ang balita ni Nel Maribuhong. Isang tawag sa 911 UNTV ng isang concerned citizen ang agad na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kaugnay ng isang aksidente na kinasangkutan ng isang bus at motorsiklo sa EDSA sa area ng Ortigas Avenue, Pasig City kaninang alas 8 ng umaga. Nadatnan pa ng rescue team ang motorcycle rider na nasa ilalim ng bus. Nakilala ang biktima na si Rolex Gatdula, 38 years old na taga Marilao, Bulacan. Ayon sa nakasaksi sa insidente, nag-slide ang motorsiklong sinasakyan ni Gatdula kung saan isang bus naman ang paparating sa kanyang likuran. Nag-slide siya. After niya mag-slide po, kakabig sana siya, gumagapang siya pa kaliwa. So may parating na bus dun sa kaliwa, sa likod niya. So ang nangyari po, yung isip din ng bus, kakaliwa din para maiwasan yung tao. Ang nangyari nga lang, parehas sila kumabig sa kaliwa. So nasagasaan ng driver yung tao doon sa tiyan, halos sa tiyan. Nakita ko nga na umaawat na yung parang sabi ng tao, stop na. Kaso lang sobrang bilis din kasi ng takbo ng bus driver. Kaya hindi agad nakapagpreno yung bus. Kaya kinabig na lang din sa kaliwa para maiwasan. Kaso lang tinamaan pa rin niya yung tao eh. Agad naman tumakas sa aksidente ang driver ng Admiral Bus na nakilalang si Rogelio Domingo. Nagtamo naman ng maraming gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at nakaranas ng pananakit sa dibdib at likod si Gatdula. Nilapatan ng Pangunang Lunas ang motorcycle rider at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Nel Maribuhong, UNTV News Worldwide. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng pambugbog sa Baguio City. Samantala, isang binatilyo naman sa Nueva Ecija na tinamaan ng kwitis sa mata ang tinulungan din ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Isang lalaki ang nagsampa ng reklamo sa Police Station 3 sa Baguio City kaninang alas 2:15 ng madaling araw, hinggil sa mga lalaki ng bugbog umano sa kanya. Ang biktima ay kinilalang si Joel Duplayan, 30 anyos, taga Gibraltar, Baguio City. Ayon kay Duplayan, pauwi na umano siya galing sa isang kasiyahan nang may mga lalaking bigla na lamang siyang pinagbubugbog. Nilapatan ng Paunang Lunas ng rescue team ang mga sugat sa mukha at binti ang tinamo ni Joel. Pagkatapos ay sinamahan na siya ng mga pulis sa Baguio General Hospital. Samantala, isang 16 anyos na binatilyo sa Nueva Ecija ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team matapos itong tamaan ng kwitis sa kaliwang mata pasado 1:00 kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Paul John de Guzman at residente ng Barangay Tabuating sa bayan ng San Leonardo. Nagtungo ang biktima sa command post ng UNTV News and Rescue Team Cabanatuan City na nakabase sa kaaba ng Maharlika Highway, Cabanatuan City upang humingi ng tulong. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang sugat ng biktima. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV Rescue ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala sa ospital at umuwi na lamang ng bahay. Kasama ang Nueva Ecija Rescue Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Tulong
mga bagong balita. Samantala, nakapagtala ng mas mataas na bilang ng biktima ng vehicular accidents kaysa paputok ang Philippine Orthopedic Center. Ito ang balita ni Bianca Dava. Mas marami ang bilang ng pasyente ng vehicular accidents kaysa sa bilang ng mga biktima ng paputok na dinala sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City sa kasagsagan ng pagpapalit ng taon at karamihan dyan ay bunga ng kalasingan. But VA is constantly there, no? So talagang yun talaga ang isa sa mga matataas sa census namin. Mostly is under alcohol. Most of them are under the influence of the alcohol, nakakabangga ng ibang tao, or sometimes self-accident. Hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga naaksidente dahil sa pagmamaneho o pagmamotorsiklo ng lasing ayon kay Dr. Rodriguez. Samantala, pinangangambahan ng Philippine Orthopedic Center na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng paputok na dadalhin sa ospital hanggang sa susunod na linggo, lalo na ang mga magagaling sa mga probinsya. Ito ay dahil base sa karanasan ng POC taon-taon, kahit tapos na ang pagsalubong sa pagpapalit ng taon, ay marami pa rin ang napuputukan dahil sa pamumulot ng mga paputok. May mga iba dyan, pupulot pa ng mga firecrackers, no? Along the road, ganyan. Marami pa darating pa yan on the following days to come. Batay din sa pinakahuling ulat, 8 na ang naitala ng POC na mga biktima ng firecrackers. Karamihan ay naputukan ng ilegal na paputok na piccolo. Pinakamalalang biktima ng paputok na dinala sa POC ang isang 15 anyos na lalaki na kinakailangan ng putulan ng kanang kamay. Ayon sa doktor na tumingin sa pasyente, na biktima ito ng isang homemade firecracker na pinagsama-sama ang pulbura ng iba't ibang klase ng paputok. Sinindihan niya umano ito, subalit nang hindi pa pumuputok ay nilapitan niya ito at hinawakan at bigla na lang sumabog sa kanyang kamay. It's a homemade firecracker. It actually exploded while the patient grabbed the firecracker nung hindi sumabog. Noong 2014, 17 ang kabuuang bilang ng biktima ng firecrackers ang naitala ng POC. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide. Nangunguna pa rin ang Piccolo sa may pinakamaraming kaso ng firecracker-related injuries sa pagpapalit ng taon. Yan ay batay sa tala ng Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Nagbabalik si Bianca Dava. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng paputok na dinadala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila ilang oras matapos ang pagpapalit ng taon. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang isugod sa JRMMC ang firecracker victim na si Jerry Flores. Agad itong binuhat ng kanyang mga kasama upang ilipat sa stretcher. Putol na at duguan pa ang kaliwang binti ni Flores. Ayon sa anak nito, nakatapak ng paputok na Goodbye Philippines ang biktima habang naglalakad sa kalsada sa Tondo, Manila. Naglakad siya, tapos sinapakan niya, akala niya hindi puputok. Biglang pumutok sa kanya yung laplang malaki. Isinailalim si Flores sa x-ray at dinala sa operating room upang tanggalin ang kanyang kanang binti. One, kasi hindi na viable yung paa. Tapos, kailangan natin kasing tanggalin yung part na hindi na viable kasi magiging source of infection siya later on. Isa lamang si Flores sa 83 firecracker victims na naitala sa JRMMC mula December 21 hanggang 1:30 ng hapon ngayong araw. Ang bilang na ito ay mas mababa kumpara sa eksaktong 100 firecracker-related incidents na naitala sa kaparehong period noong 2014 at 2015. Ngunit ayon sa JRMMC, posible pang tumaas ang bilang na ito. Ikinabahala naman ng pamunuan ng ospital ang patuloy na pagdami ng mga biktima ng matagal nang ipinagbabawal na paputok na piccolo na aabot na sa 39. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng Department of Health sa publiko na itapon sa tubig para mawalan ng bisa o isurrender sa otoridad ang lahat ng piccolo. Sinundan naman ito ng paputok na quitis na may 9 na casualty, lucis na may 7, plapla na may 5, triangulo na may 3
at Goodbye Philippines, Super Lolo at Dragon Firecracker na may tig-2. Sa 83 biktima, karamihan ay mga bata na may edad 18 pababa. Labis na ikinalungkot ni Aling Jo Viernes ang nangyari sa kanyang anak na si JV, 11 anyos at mula pa sa Norzagaray, Bulacan. Kwento nito na pag-utusan lamang ng kaibigan ang kanyang anak na pulutin ang paputok na plapla. Nang ito ay sumabog, napuruhan ang kanang kamay ni JV. Bali, 3 yata o 2. Puputulin daw po. Samantala, wala namang naitalang kaso ng firecracker ingestion habang 4 na biktima ng ligaw na bala o stray bullet ang dinala sa JRMMC. All of our patients are stable naman, and then ongoing yung treatment ng 2 gunshot wound na patient. Currently, we will be having 2 admissions. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Umaasa ang Department of Health o DOH na makapapasa sa taong 2017 ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng anumang uri ng paputok. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa Department of Health sa pangunahing nagpahayag ng suporta para sa pagbabalangkas ng batas na tuluyang magbabawal sa paggamit ng anumang uri ng paputok tuwing nagpapalit ang taon. Ito ay bunsod na rin sa mga naitatalang na bibiktima ng mga paputok na nagre-resulta ng matinding pinsala sa katawan at minsan ay pagkasawi ng mga inosenteng biktima dahil sa kawalan ng pag-iingat ng mga gumagamit ng mga iligal na paputok. Umaasa si DOH Secretary Janet Garin na sa taong 2017 maipapasa na ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng anumang uri ng paputok. We already did at patuloy nga namin itong sinusulong, subalit hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Sana pagdating ng 2017, banned na talaga ang firecrackers. Wala namang pong mawawala ng hanap buhay kasi patuloy pa rin naman ang public fireworks display. Ang importante, walang buhay ang nasasawi. Ayon naman kay Presidential Communication Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr., nasa Kongreso na ang pagsasabatas ng mga panukalang tungkol dito at ipapatupad na lamang ng ehekutibo ang anumang naipasang batas. Dagdag pa nito, sinabi rin ni Secretary Coloma na ginagawa ng pamahalaan ang nararapat upang himukin ang mga mamamayan na gawing ligtas ang pagsalubong sa pagpapalit ng taon. 1992 nang maisabatas ang Republic Act No. 7183, ang batas na nagre-regulate para sa pagbebenta, paggawa, distribusyon at paggamit ng firecrackers at ibang pyrotechnic devices. Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa rin sa Kongreso ang mga panukalang batas para sa mas mahigpit na penalties at limitasyon sa paggamit ng mga paputok. Nel Maribohok, UNTV News Worldwide. At sa ibang balita, naniniwala si Pangulong Benigno Aquino III na ang pagsali ng Pilipinas sa Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ay makatutulong upang magkaroon pa ng karagdagang malalaking infrastruktura sa bansa. Nagbabalik si Nel Maribohok. December 29, 2015, inaprubahan ni Pangulong Aquino ang pagsali ng Pilipinas sa Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB na pinangungunahan ng China. Ang AIIB ay isang institusyon sa China na tumutugon sa pangangailangang puhunan, partikular sa pang-infrastruktura sa mga bansa sa Asia-Pacific region, bukod sa World Bank ng Estados Unidos at Asian Development Bank ng Japan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang humaharap sa hamon sa pagdating sa investment sa public infrastructure na malaking susi sa pagunlad ng ekonomiya. Target ng pamahalaan na triplihin ang pamumuhunan sa pang-infrastruktura sa halos 800 bilyong piso sa 2016 mula sa mahigit 200 billion pesos noong 2012. Ayon kay Presidential Communication Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr., pangunahing nagbunsod kay Pangulong Aquino upang sumali sa AIIB ay para sa lalo pang pagsusulong ng kaunlaran sa bansa, kung saan kapag napondohan ang mga malalaking proyektong pang-infrastruktura ay magkakaroon ng pasilidad ng bansa tulad ng airport, seaport at mass transport na malaking pakinabang para sa mga ordinaryong mamamayan. Sa pahayag naman ni Department of Finance Secretary Cesar Purisima,
Bukod sa pagpapalawak pa ng infrastructure industries, ito ay makatutulong sa bansa upang makalikha ng trabaho at mapalago ang mga negosyo sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na impormasyon ng Finance Department kung saan kukunin o kinakailangang magsumite ng supplemental budget sa Kongreso para sa initial installment sa kabuuang $196 million paid-in capital bilang pagsali ng Pilipinas sa AIIB. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang Ito Ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito Ang Balita, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na walang seryosong banta ng terorismo sa Pilipinas. Samantala, tumaas pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea sa kabila ng mapayapang pagresolba ng Pilipinas sa issue ng territorial dispute. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Noong Oktubre, nagpahayag ng protesta ang Beijing nang maglayag ang USS Lassen guided missile destroyer sa loob ng 12 nautical miles ng isa sa mga artificial island ng China sa Spratly Islands. Ayon sa China, paglabag ito sa Chinese sovereign territory. Nito lamang Disyembre, nagpatrolya ang isang Royal Australian Air Force plane malapit din sa nasabing lugar. Ipinahayag naman ng tagapagsalita ng Department of National Defense ng Pilipinas na positibo ang ginawang hakbang upang ipakita ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. As long as anyone or as long as all nations are able to freely pass and freely sail through all these, yung mga outside of the territorial waters, basta cruise sila doon, nakaka-steam sila doon, then I believe we believe that is good for everyone. Natapos ng dinggin ng The Hague Permanent Court of Arbitration ang merito ng kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea Territorial Dispute. Para sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III, ito ang pinakamapayapang pamamaraan upang hadlangan ang China sa massive reclamation activities at construction nito sa West Philippine Sea. Gayunpaman, tahasan ang pagtanggi ng China na magpasakop at makibahagi sa pagdinig ng kaso sa arbitration court. Sa 2016, inaasahang ilalabas na ng korte ang desisyon nito ukol sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinaigting din ng administrasyon ni Pangulong Aquino na gawing moderno ang mga kagamitan ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. At this juncture, may I take this opportunity to thank our Commander-in-Chief, His Excellency Benigno S. Aquino III, for his all-out support to the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit nakahawak at nakagamit ang inyong kasundaluhan ng mga bagong kagamitang pangdigma. Subalit habang pinalalakas ng pamahalaan ang puwersa ng militar para sa pagtatanggol ng teritoryo, hindi naman natatapos ang suliranin ng mga otoridad sa mga rebelde, bandido at teroristang grupo. Ilang buwan bago ang inaabangang APEC Summit sa bansa, dinukot ng teroristang grupong Abu Sayyaf ang 3 banyaga at 1 Pilipina sa isang resort sa Samal Island. Bukod dito, 5 armadong grupo rin ang napaulat na nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa pinakamatinding teroristang grupo sa buong mundo, ang Islamic State of Iraq and Syria o ang ISIS. Ngunit ayon sa AFP, walang direktang katunayang magpapatibay sa ugnayan ng ISIS at 5 terror groups sa bansa. Tiwala pa rin ang hukbong sandatahan na walang seryosong banta ng terorismo sa Pilipinas. Ayon sa AFP, hindi man sapat ang bilang ng mga tauhan ng militar at pulisya sa bansa. Kung mananatiling nakaalerto at nakikiisa ang bawat Pilipino, mapapanatili ang seguridad at kapayapaan sa ating bayan. Dahil doon, yung napakakonti nyo pong sundalo o pulis na ma-multiply po natin na madami yan.
dahil tulong-tulong, team effort. Rosa Licos, Repaso, 2015. Samantala, balikan naman natin na malalaking balita na nangyari sa labas ng bansa. Ito ang balita ni Marge Navarro. Terorismo ang pangunahing hamon na kinaharap ng iba't ibang mga bansa sa taong ito. Ating balikan ang mga pangyayari na sumubok sa katatagan ng mga bansa ngayong taon. Buwan ng Enero sa France, pinagbabaril ng 2 armadong lalaki ang tanggapan ng kilalang satirical magazine na Charlie Hebdo sa Paris. 17 ang patay, kabilang ang editor ng pahayagan, ilang cartoonist at 2 pulis. Napatay din ng mga pulis ang mga gunman. Japanese public. Sa Syria, pinugutan ng Islamist militants ang 2 Japanese hostage nito na sina Haruna Yukawa at Kenji Goto nang hindi ibigay ng Japan ang $200 million na ransom. Buwan ng Pebrero sa Denmark, isang ex-convict na si Omar Abdel El Hussein ang pinagbabaril ang isang cafe sa Copenhagen at isinunod ang kalapit na sinagog udyok ng kanyang relihiyon. Nasawi sa insidente ang Danish filmmaker na si Finn Nørgaard habang 6 ang nasugatan. Napatay din ng mga pulis ang suspect. Buwan ng Marso sa Tunisia, 2 miyembro ng ISIL ang sumalakay sa National Bardo Museum sa Tunis. 21 kabilang ang ilang European national ang nasawi. 50 ang nasugatan, ngunit 10 sa mga ito ay binawian rin ng buhay makalipas ang ilang araw. Ikinagulat naman ng mundo ang tahasang pagmanipula ng pilotong si Andreas Lubitz sa Germanwings Flight 9525 at ibangga ito sa French Alps sa France. Patay ang 144 na pasahero at 6 na crew nito. Napag-alaman na may sakit sa pag-iisip si Lubitz at itinago sa employer nito upang hindi ito mapahinto sa pagpipiloto. This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba Buwan naman ng Abril sa sideline ng Summit of the Americas sa Panama City, naganap ang makasaysayang pag-uusap ni na US President Barack Obama at ni Cuban President Raul Castro upang wakasan ang 50 taong hidwaan at muling buksan ang relasyon ng 2 bansa. Mayo naman ang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Nepal, kung saan mahigit 8,000 ang nasawi. Nagdulot ito ng avalanche sa Mount Everest na kumitin naman sa buhay ng 17 mountaineer. Mayo rin ng mahatulan ng parusang kamatayan sa kasong mass destruction resulting in death si Dzhokhar Tsarnaev, ang isa sa mga nagpasabog sa 2013 Boston Marathon. Buwan ng Hunyo, natagpuan ang isang debris ng nawawalang eroplano ng Malaysia Airlines sa beach ng St. Andre sa French Indian Ocean Island na La Reunion. Ang flight MH370 ay nawala noong March 8, 2014. Lulan ang 237 tao na patungo sana sa Beijing mula sa Kuala Lumpur. Samantala, Agosto nang sirain ng militanteng ISIS ang 2,000-year-old ancient city ng Palmyra sa Syria, isang kilalang UNESCO World Heritage Site. Buwan naman ng Setyembre, naganap ang deadliest tragedy sa kasaysayan ng Makkah Pilgrimage. Isang crane ang bumagsak sa Grand Mosque kung saan 111 ang nasawi at halos 400 ang nasaktan. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon naman ng stampede sa pagdiriwang ng taunang Idul Adha Pilgrimage at halos 2,000 deboto ang nasawi. Oktubre naman ang bumagsak sa Sinai Peninsula ang isang Russian Airbus A321-200 na nagmula sa Egypt patungo sa ng St. Petersburg sa Russia.
Patay ang 24 na individual na lula nito. Ayon sa investigasyon, tinaniman ng bomba ang fuselage ng eroplano at sa himpapawid pa lamang ay sumabog na ito. Inako ng Islamic State ang pagpapasabog. Nobyembre, muli na namang binulabog ng tinaguriang Paris attacks ang France. Nagpasabog ang mga suicide bombers sa Stade de France Sports Stadium habang isinasagawa ang friendly match sa pagitan ng Germany at France. Kasunod ay sa Bataclan Concert Hall habang isinasagawa ang isang konsyerto. 130 tao ang nasawi at maraming iba pa ang nasugatan. Agad na nagdeklara ng state of emergency si French President François Hollande at all-out war laban sa ISIS. Muling kumilos ang Islamic State sa pamamagitan ng mag-asawang Shade Rizwan Farouk at Tashfin Malik nang magsagawa ang mga ito ng mass shooting sa Inland Regional Center sa San Bernardino, California. Bago ang krimen, nag-post ang dalawa sa Facebook ng kanilang allegiance sa ISIL. 14 ang nasawi at 21 ang sugatan. Napatay din ang dalawa sa isang shootout makalipas ang ilang oras. Pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté. Buwan ng Disyembre, nilagdaan ng mga bansa ang makasaysayang Paris Climate Change Agreement kung saan nagkasundo ang 175 bansa na pababain sa target na 1.5 degrees Celsius ang level ng global warming. Ang mga pangyayaring ito ang nagturo sa mga bansa upang mas maging matatag na harapin ang mga hamon sa darating na mga taon. At ang taong ito ang nagpatunay sa Pilipinas ng kakayahan ng mga Pilipinong umangat saan mang larangan sa mundo. Ako po si Marge Navarro para sa Repaso 2015. Tulong muna, bagong balita! Magdamag na nagbantay ang puwersa ng UNTV upang mabigyan ng tulong ang mga naaksidente at naging biktima ng paputok sa pagpasok ng 2016. Ito ang balita ni Ray Pelayo. We are now ready to deploy our rescue groups at laging sinasabi ni Kuya, tulong muna bago balita! Ilang oras bago matapos ang 2015 ay lumarga na ang daang-daang miyembro ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y upang magbigay ng tulong sa mga posibleng maging biktima ng aksidente o firecracker-related incidents. Sa pamamagitan ng centralized hotline ay makahihingi ng tulong ang sinuman. Ang atin ho ngayon ay habang nagkakaroon ng merrymaking sa buong mundo, tayo naman ho ay nag-deploy na kanina. Gusto ko lamang balikan kanina yung deployment natin na ginawa natin dyan sa, ito yung part na yan, dyan sa atin hong motor pool kasama si Jerry Pangulan, si Bong Etorma at saka si King Santos na sila ho ay magbibigay ng ayuda sa inyo. Ano man pong klase ng emergency ang meron kayo, pwede nyo hong tawagan ang ating hotline. Yan po ay simple lang, 911 UNTV. Yun lang po ang inyong tatandaan. 911 UNTV. That means 8688 ho yung dulo no. 911-8688. Bago pa man mapasabak ang grupo, ay binusog muna ang mga ito ni Kuya Daniel sa pamamagitan ng isang boodle fight. Pumwesto ang mga ito sa strategic places upang agad na makapunta sa mga nangangailangan ng assistance. Yan ay isang centralized number na magbibigay po naman ng deployment sa ating mga kasama sa Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Cavite, sa iba't ibang area ng Cebu City, ng Bacolod City, ng Davao City na idineploy ho natin kanina, ang Iloilo City nandyan, ang Baguio, ang Laguna, ang Masbate, ang Pampanga, nandyan po ang ating mga kasama dito sa National Capital Region. Of course, nandyan din ang Zambales, yung Tarlac, Nueva Ecija, Cavite. Itong National Capital Region naman ho, buo ito, ginagalawan ng ating mga regular na mga rescuers. So far, ay nakadeploy na po sila ngayon at ready para ho tumugon sa anumang mga emergencies na inyo pong itatawag sa amin. Nagtungo din ang mga reporter sa mga ospital para naman i-monitor ang mga biktima ng firecracker-related incidents. Bukod sa mga naputukan, ay may mga naaksidente ring tinulungan ang grupo. Mahigit sa 20 ang natulungan ng news and rescue teams sa magdamag at hanggang sa sumikat na ang araw ay patuloy pa rin ang serbisyo ng UNTV. Sa loob ng 5 taon,
ay mahigit na sa 800 ang trained rescuers ng UNTV News and Rescue. Noong 2015 naman ay umabot sa halos 300 ang natulungan sa iba't ibang aksidente. Ngayong taon ay paiigtingin pa ang pagsasanay ng mga rescuer, lalo na ang water rescue sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Kapanapanabik din ang pagsasagawa ng emergency race na isang paraan upang mapag-ibayo pa ang pagtutulungan ng iba't ibang rescue unit sa buong bansa. Kasi nakita ko, mula midnight daw narinig ko hanggang ngayon, nagtatrabaho kayo. Yes. So ibig sabihin, the whole year magiging good kayo? Work, Well, with God's help, ang amin ho kasing prinsipyo, while we are being given the opportunity, we have to take every opportunity na binibigay sa amin. Kaya hindi kami sumama sa merrymaking eh. Ang ginawa pa rin ho namin ay public service pa rin. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Dalawang magkahiwalay na motorcycle accident ang magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Tarlac. Samantala, isang biktima ng paputok ang humingi ng tulong sa UNTV Rescue Team. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang motorcycle accident sa Zone 6 Barangay Maliwalo, Tarlac City kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, biglang nag-overtake ang isang motorsiklo sa tricycle na sinusundan nito, kaya ito bumangga sa kasalubong na isa pang motorsiklo. Nilapatan ng paunang Lunes ng UNTV News and Rescue katuwang ang PDRRMC ang 4 na biktima na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos mabigyan ng first aid, dinala na ng grupo ang isa sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ang PDRRMC naman ang nagdala sa 2 iba pa, habang inihatid naman ng tricycle ang ikatlong biktima ng banggaan ng motorsiklo. Alas 4:30 naman kaninang madaling araw, magkatuwang din na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at PDRRMC ang biktima ng motorcycle accident sa Barangay Maliwalo, Tarlac City. Kinilala ang biktima na si Porfirio Beltran, 68 anyos at residente ng bayan ng Moncada. Ayon sa biktima, pauwi na sana siya galing sa Barangay Lawang Kupang Lapas, Tarlac nang masilaw ito sa ilaw ng kasalubong na sasakyan. Kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela at sumemplang sa gilid ng daan. Nagtamo ng sugat sa kanang paa ang biktima at agad nilapatan ng paunang Lunes ng grupo at saka inihatid sa Tarlac Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, isang lalaking biktima ng paputok sa Tarlac ang nagtungo sa command center ng Tarlac News and Rescue upang humingi ng tulong. Nagtamo ng sugat sa kamay at dibdib ang biktimang kinilalang si Peter Ben Panganiban, residente ng Barangay Fairlane, Tarlac City. Nilapatan ng paunang Lunes ng grupo ang mga sugat ni Panganiban. Pagkatapos lapatan ng first aid ay agad namang umuwi ang biktima matapos tumangging magpadala sa hospital. Mula dito sa Tarlac, Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita. 10 taon na manonood sana ng fireworks display ang aksidenteng nasabugan ng paputok sa Barangay Quirino 2C sa Quezon City. Ito ang balita ni Marge Navarro. Pasado 1:00 kaninang madaling araw, sabay-sabay na isinugod sa Quirino Memorial Medical Center ang 10 tao matapos na aksidenteng matalsikan ng paputok na nakatakda sanang gamitin para sa isang fireworks display. Ang mga biktima ay mula sa Barangay Quirino 2C at ang karamihan sa mga ito ay magkakamag-anak na manonood lamang sana ng fireworks display. Sa salaysay ni Barangay Kagawad Elvisa Nacion na nagdala sa mga biktima sa ospital, dakong alas 12 kanina nang sisindihan sana nila ang isang paputok na ipinamigay mula sa munisipyo sa mga barangay para sa gagawing fireworks display sa kani-kanilang mga lugar. Nang sisindihan na nila ang nasabing paputok sa isang open area na malapit sa kanilang lugar, ay bigla na lamang itong sumabog. Yung unang sindi, umano naman okay, 1, tapos 2. Yung pangatlo talagang hindi ordinaryong sabog eh.
Yung dalawang bahay, pumutok yung mga salamin sa bintana. Oo, tapos yung computer, nag-block out talaga yung computer. Tapos yung CCTV, kasi may CCTV kami doon sa area na yon, naapektuhan din. Nagtamo ng mga sugat at paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima at kasalukuyan pa ring naka-admit sa ospital ang ilan sa kanila habang ang iba naman ay nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Karamihan sa mga biktima ay nasa edad 40 hanggang 60 taong gulang kasama ang dalawang menor de edad na nasa 15 at 5 taong gulang. Kanina ay dumating sa QMMC ang ilang tauhan ng Philippine National Police upang alamin ang detalye kaugnay sa insidente. Ang kasong ito ay kanilang dadalhin sa Quezon City Police Station 9 na siyang magsasagawa ng investigasyon. Alas 6 kaninang umaga ay nakapagtala lamang ng 22 firecracker-related injuries ang QMMC kung saan mas mababa ito kung ikukumpara sa nakaraang taon na may 28. Positibo naman ang pamunuan ng ospital na malaking tulong ang mga kampanyang isinusulong ng pamahalaan upang mapababa ang kaso ng mga napuputukan taon-taon. Ang pinaka-importante dyan is the awareness ng tao siguro. And syempre sa mga bata din, siguro naging maganda na yung awareness nila regarding yung mga injuries na pwedeng makuha nila with firecrackers. Tapos yung information dissemination din natin. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano bang weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, Monica, at sa ating mga kasambahay. Wala pang nakikita ang pag-asa na panibagong bagyo o LPA na papasok sa Philippine Air Responsibility ngayong weekend. At nakikita ng pag-asa maaaring lumakas pa itong northeast monsoon o amihan at mas lalamig yung ating temperatura, lalo na pagdating ng pagsapit ng umaga ay mas malamig na temperature dahil yung mga naitatalang lowest temperature ay pagdating ng February at hanggang sa first week ng March yan yung mga mas malalamig na temperatura. Monica. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon para sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung tawag natin na amihan o northeast monsoon nakaka-apekto pa rin po sa may northern Luzon. Samantalang yung tail end of a cold front ay nakaka-apekto naman po dito sa may eastern section ng central at southern Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Calabar Zone o yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal hanggang sa area po ng Quezon, yung Bicol area, kasama na rin po yung Aurora ay makakaranas po ng light to moderate rains. Samantalang ang Metro Manila, yung Cagayan Valley at Cordillera, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan. Meron pong isolated light rains sa nalalabing bahagi naman ng Luzon. Ang gale warning po ng pag-asa, nakataas po dyan sa may northern o sa may seaboards po ng northern Luzon. Delikado na pumalaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong may talang temperatura, while sa Tuigaraw, 27, sa Baguio po is 13 to 22. Medyo mababa pa rin po yan. Samantalang sa Puerto Princesa, Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po ang area ng Visayas. Makakaranas po dyan ng papulupulong mahinang mga pag-ulan. Samantalang sa Iloilo City, ang temperaturang maaaring maitala po bukas, 32 degrees Celsius. Metro Cebu and Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies din po ang area ng Mindanao at makakaranas din po dyan ng papulupulong mahinang mga pagulan. Sa Cagayan de Oro City hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Metro Davao 33 at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 6:21 a.m. at naman pong sunset 5:37 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. at 30 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso,
Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito Ang Balita. Congratulations, UNTV Life, for receiving the Pagpapahalaga Award. So UNTV is a big partner. It's a big way for us to let our elderly, yung mga kinangailangan ng mga matatanda, ay pumunta dito at matulungan. Pagpapahalaga Award was presented by the Department of Social Welfare and Development for UNTV's unwavering care and support for the elderly residents at Graces. To God be the glory! Nagbabalik ang Ito Ang Balita. Bumaba ng mahigit 100% ang bilang ng naputukan sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Umaabot na sa 45 ang naitalang biktima ng paputok ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahigit 100% ibinaba nito kung ikukumpara noong nakaraang taon na nakapagtala ng 127 kaso pagpasok ng 2015. Pinakamaraming naitalang naputukan ay sa bayan ng San Miguel at Tagunoy na may tig-10 biktima ng paputok. 15 ang naputukan na edad 11 to 15 years old, habang 13 naman ang biktima ng edad 8 to 10 years old. 15 ang naputukan na edad 11 to 15 years old, habang 13 naman ang biktima ng edad 8 to 10 years old. Sa Bulacan Medical Center, pinakamaraming naitalang naputukan na umabot ng 15. Ang pinakamalala sa mga ito ay ang pinsalang tinamo ni Elmer Fabian Barreto. 4 na daliri sa kanyang kamay ang naputol dahil sa tindi ng pagsabog mula sa paputok na kung tawagin ay dynamite. Ayon sa biktima, hindi na niya naihagis ang paputok matapos sindihan, kaya sa kamay niya ito sumabog. Sinabi ni Elmer, ibinigay lang sa kanya ang paputok na dynamite at hindi siya bumili ng kahit anong paputok. Kaya naman laking pagsisisi nito at nangakong hindi na siya magpapaputok. Ano yung nagiinuman kayo? Tapos, magpapaputokan ng... Ano papaputokan mo? Wala yung pangalan mo. Nasigo ba kayo? Magpapaputokan pa ba niya? Hindi na. Ako nga naninilang ako naman. Hindi na ako ano. Anis lang ako. Ayaw ko naman paputok. Ako pala tatambugan. Kabilang sa mga paputok na pangunahing sanhi ng injury ng mga isinugod dito sa BMC ay ang mga ipinagbabawal na paputok na pikulo, bawang at kwitis. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Samantala, isa ang kumpirmadong patay na kinilalang si Danilo Francisco, 40 anyos, na nakulong sa banyo ng nasusunog na bahay. Nadiskubre ang kanyang bangkay mag-aalas 11 kanina habang patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang mga bumbero. Sugatan din ang isa pang residente na kinilalang si Mario Mandak, 34 anyos. Nabalian umano ito ng tadyang matapos mahulog sa bubungan ng bahay habang tumutulong sa pag-apula ng apoy. Aabot naman sa 500 pamilya ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Sa ngayon, pagkain, damit at matutulugan ang pangunahing kailangan ng mga nasunugan. Walang naisalbang gamit ang karamihan sa mga residente kaya't umaapila sila ng tulong sa pamahalaan. Hindi pa tiyak kung ano ang pinagmulan ng sunog. May mga nagsasabing dahil ito sa paputok habang isinisisi naman ng iba sa depektibong kawad ng kuryente. Inaalam pa rin kung magkano ang kabuang halaga ng mga ari-ariang natupok sa sunog. Labing-anim ang nasugatan ng masunog ang isang luxury hotel sa Dubai. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Nahaluan ng panik ang pagpapalit ng taon matapos masunog ang 63 palapag na luxury hotel ilang minuto bago ang magarbong fireworks display sa Dubai. Nabalot ng malaking apoy ang malaking bahagi ng high-rise address downtown hotel dakong alas 9:30 ng gabi. Ayon sa ilang saksi, nakarinig sila ng pagsabog sa loob ng hotel. Yeah, I mean, actually we were waiting for the fireworks at the Burj Khalifa, and then there was a lot of smoke coming up, and we saw the fire here in the hotel, and also 2 explosions, and it was scary. And we were wondering what's happening next, and all the people were kind of scared. It was a strange feeling. Ayon sa Dubai Police, nailikas naman ang lahat ng tao sa loob ng hotel. Ngunit 16 na individual ang nagtamo ng minor injuries. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog sa ika-20 palapag ng hotel at mabilis na kumalat pataas. Ang hotel ay punong-puno ng mga revelers o manonood ng masunog dahil ilang metro lang ang layo nito sa iconic landmark na Burj Khalifa kung saan ginagawa ang fireworks extravaganza para sa pagsalubong ng Dubai sa 2016. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa Dubai, kahit nasusunog ang hotel, nakicheer pa rin ang mga manonood at sinaksihan ang makulay na fireworks display sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Pinagkalooban po ng UNTV at Members Church of God International ng regalo ang isang nanay sa Apalit, Pampanga na mag-isang itinataguyod ang 3 anak. Ito ang balita ni Perry Quaresma. Mamamahagi tayo ngayon ng munting regalo gaya ng mga prutas, grocery items at mga pagkain dito sa Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga sa sangbahayan ni Angelica San Diego. Baka sa pangatawan ni Angelica ang kahirapan, maging ang kanyang 3 anak ay hindi maikakailang salat sila sa buhay. Ngunit sa kabila nito ay pinagsisikapan pa rin niyang maalagaan ng maayos ang kanyang mga anak. Walang sariling bahay sila Angelica at sa ngayon ay nakikipisan lamang sila sa kanyang ina. Walang permanenteng hanap buhay ang kanyang asawa at malaki na ang 200 pisong kita nito sa maghapon. Ngunit may mga pagkakataong wala ring naiuwing kita sa mag-anak. Ang trabaho po ng asawa ko, sir. Paano po yung kano? Umiikot-ikot po siya sa bahay-bahay. Nag-aalok po siya ng mga items. Durabox, foam. Iba-iba pong mga items. Paano nyo napagkakasya yung 200? Bumibili po akong isa't kalahating bigas. Pinagkakasya po namin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kabilang siya sa mga recipient ng regalo ng UNTV at ng Members Church of God International ngayong gabi. Naiyak sa tuwa si Angelica sa munting regalo na natanggap niya gaya ng prutas, grocery items at pagkaing pagsasaluhan nila ngayon. Salamat po sa mga binigay ninyo. Kaya lalo na po kay Brother Eli. Salamat po. Sa inyo po lahat. Salamat po. Brother Eli, Kuya Daniel, salamat po sa Diyos. Laging katuwang ang Members Church of God International sa advokasya ng UNTV. Dahil ang paggawa ng mabuti para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong ay hindi magbubunga ng masama. Yan po muna ang aking ulat mula po dito sa Apalit, Pampanga. Hinandugan din ng UNTV at Members Church of God International na munting regalo ang isang senior citizen na naninirahan sa gilid ng isang tulay sa Tarlac City. Ito ang balita ni Victor Gadi. Isang pamilyang sama-sama at nagtutulungan sa kabila ng mga kahirapan ang susunod naming pupuntahan dito sa Balawang, Paniki, Tarlac. Larawan ng isang masayang pamilya ang Baduria family dito sa Barangay Balawang, Paniki, Tarlac. Hirap man sa buhay, hindi ito adlang upang maging masaya at manatiling buo ang pamilya. Construction worker si Albino samantalang nasa bahay lamang si Margie at kung minsan ay tumatanggap ng labada. Sa tulong po ng Panginoon na sa tulong sa Biblia na sa anumang paraan hindi kayo pagkukulangin at pababayaan. Nung pinanghawakan ko po yung talatang yun,
natuto po akong makontento sa kung anong bagay na dumarating sa buhay namin. Sapat lamang ang kinikita ni Albino para sa pang-araw-araw na gastusin sa maliit na bahay na ito na gawa sa Kugon, naninirahan ng mag-asawa kasama ang kanilang 2 anak, sina Lea at Mia, na parehong nag-aaral sa elementarya. Sa gabing ito, pagkakalooban natin sila ng grocery items mula sa UNTV at Members Church of God International. Papasalamat po ako sa programa ni Kuya Daniel, saka po sa UNTV. Maraming po salamat at kahit malayo ang lugar na narating ninyo. Yan muna ang aking ulat mula rito sa Barangay Balawang, Paniki, Tarlac. Inilunsad kagabi ang mas pinalawak na pagbabantay at serbisyo publiko ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, lalong pinaigting ang advokasya ng UNTV na tulong muna bago balita. Kagabi ay magkakasabay na idineploy ang lahat ng UNTV News and Rescue Teams sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang UNTV ang nag-iisang istasyon kung saan certified rescuers maging ang hanay ng mga reporters, cameramen, technical staff at drivers. Kasabay nito ay inilunsad rin ang hashtag na UNTV Repaso 2015 na agad umakyat sa number 2 spot sa Philippine Trends. Mula alas 8 ng gabi hanggang 1:00 kaninang madaling araw, nakakuha na ito ng 39,000 tweets, patunay ng suporta ng ating mga taga-subaybay. Ang Repaso 2015 ay binuksan ni na Attorney Reggie Tonggol at William Theo, ganap na 8:30 ng gabi. Kasunod naman ay si Kuya Daniel na kasama sa magdamagang pagbabantay mula alas 12 ng hating gabi. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Kuya Daniel ang ilang proyekto ng UNTV na pakaaabangan ngayong 2016 sa layuning mas mapalawak pa ang paglilingkod bayan. Kung ano yung naumpisahan natin ay maipagpatuloy natin at mas mai-improve pa natin, mas mapalawak pa natin. Pero hopefully, itong 2016 na ito ay magpapasimula ang ating UNTV News International. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Dinarayo naman ng mga Pilipino ang taunang fireworks display at float parade sa isang beach sa California. Ito ang balita ni Christy Rosacia. Isang makulay na pagpapalit ng taon ang sinagawa dito sa Long Beach, California na dinarayo ng ating mga kababayan. Hindi alintana ang malamig na panahon, matyagang naghintay ang mga tao upang saksihan ang makukulay na fireworks display at float parade. Kaaliwan din ang mga ilaw na inilagay sa paligid ng beach at ang maraming kainan sa paligid na sinamahan pa ng mini concert. Ayon sa ating kababayan, madalas na rin silang dumadayo dito sa tuwing ganitong okasyon. Masaya! Happy New Year! Masaya dahil hindi man katulad ng sa atin, ng pagdiriwang sa atin ng bagong taon. Pero pwede na rin kasi kanina may bago nagkaroon ng countdown, may tugtugan. Tapos nung countdown nga, tsaka napakaganda nung nila, fireworks nila. Every year nagpupunta kami rito. Taon-taon ay libo-libong turista ang dumadayo dito sa Long Beach dahil sa isinasagawang countdown dito. Happy New Year bago ang lahat. Masaya ang New Year kahit na malayo sa Pilipinas, pero ang kagandahan po dito walang naputulan ng mga kamay, safe lahat ang putukan at masayahan lahat. Kapansin-pansin din na mahigpit ang seguridad sa taong ito dahil na rin sa terror threats sa bansa. Mula rito sa Long Beach, California, Christy Rosacia, UNTV News Worldwide. At sa kabila ng maraming banta sa seguridad, tuloy pa rin ang taunang fireworks displays sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Pitching Pescara. Sa Australia, mahigit 2,000 fireworks ang sinindihan sa Sydney Harbour Bridge kalakip ng kanilang taunang fireworks display. Tema ngayong taon ay City of Color na layong bigyan ng tribute ang mayamang beaches, flora at fauna ng syudad. Ang Australia ay kabilang sa mga bansang unang nagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Sa Taiwan,
Sinindihan naman ng makukulay na fireworks na tinaguri ang tallest skyscraper sa Taiwan, ang Taipei 101 Tower. Libo-libong manonood ang dumalo at nanood ng spectacular firework display. Ayon sa management ng Taipei 101 Tower, ngayong araw ay pansamantala muna silang magpapakay ng ilang ilaw upang makompensate ang inilabas na carbon emission sa fireworks display. Sa Thailand, libo-libo ang nagtipon-tipon sa Chao Phrayas Riverside Temple upang saksihan ang magarbong fireworks display sa pagsalubong sa taong 2016. Ang fireworks display na tumagal ng 15 minuto ay pinangunahan ng Minister of Tourism at Governor of the Tourism Authority ng Thailand. Sa Russia, sa kabila ng napakalamig na temperatura, daan-daan pa rin ang nanood ng taunang fireworks display sa Red Square, Moscow. Bagamat isinara sa publiko ang mismong Red Square dahil sa banta sa seguridad, marami pa rin mga residente at turista ang pumunta at nanood na lamang sa river embankments at side streets. Sa Greece, napuno ng makukulay na fireworks ang kalangitan sa Acropolis, kalinsabay ng pagsalubong sa taong 2016. Marami pa ring residente ang lumabas ng kanilang tahanan sa kabila ng napakalamig na temperatura. Ayon sa mga residente, umaasa sila na malaki ang magiging pagbabago ng kanilang bansa sa taong ito. Sa United Kingdom, nagsilbing backdrop ang London Eye sa napakagarbong fireworks display sa London. Sa kabila ng maulang panahon, libo-libong manonood pa rin ang dumagsa sa River of Thames upang saksihan ang synchronized fireworks display. Aabot sa 12,000 fireworks ang sinindihan sa event. At sa Paris, bagamat nakansila ang taunang fireworks display sa syudad, libo-libo pa rin ang dumagsa sa Champs-Élysées upang saksihan ang light and sound show sa Arc de Triomphe. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad at libo-libong pulis ang ipinakalat sa mga matataong lugar. At gaya ng ibang bansa sa Europe, mahigpit rin na seguridad ang ipinatupad sa syudad. Mula rito sa Paris, France, Piching Vizcara, UNTV News, Worldwide. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig. Ang aming ibinabalita. Magandang gabi.